This award-winning eco-luxury holistic medical wellness resort doesn't need any introduction. After all, the Farm at San Benito is the best resort in Batangas and among the top destinations in the world. Sa video na to, papakita ko sa inyo kung bakit at i-share ko ang best way to book so you can get a discount. At dahil foodies tayo, may exciting news ako para sa inyo. Meron silang dalawang bagong restos na pwede nyong subukan kahit hindi kayo naka-check-in. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Yan, kakarating lang natin sa most luxurious resort sa Batangas and probably one of the best resorts sa country na dinadayo rin kahit ng mga foreigners, ang The Farm. Check-in na tayo. Grabe, reception area pala. Ay, marerelax ka na. Tapos, ari ang view mo sa reception. At ari na, nararamdaman ko na ang pagka-relax. Uy, sakto. Parang, yun o. December 3, sakto ah. Ayos to. Mga pagpa-sign up din eh. Dito kaibigan natin, Sir Mark. Dito na pala siya nag-work as project manager. Welcome to Buko. Sige po. Salamat sir. Thank you. So, mas nag-expect po natin that those are chargeable naman po. So, just in case mag-book tayo ng treatment. Ayan, being a holistic wellness resort, may mga activities sila na pwede kayong mag-join. Complementary yan. Yun yung schedule nila for this week. This is more than 300 years old rin po. So, super laki. Yes po ma'am. We always encourage everyone that you can touch the bark or you can hug the tree and you can say your intentions or ask for your wishes po. Tapos yan nakatuwa, may app sila dito. Tapos pwede mo silang i-message directly din. Oh, bangis. Ayan, ihahatid na tayo ng idol. They see me rolling, they hating. Mango tree po. Yan, magandaan natin. Ito yung sikat nila ng mango tree. Kailangan may picture tayo dyan mamayang gabi. Saka pwede mo daw akapit niyan at hawakan para mag-wish. Tapos doon maganda rin ang picture doon. Kung nakasunod yung ating si Sir EJ, siya mag-a-assist natin eh. Parang kasarap mag-drive din eh. Mate-testing ang galing mo mag-drive eh. Ala ko tatamaan eh. Lapit na tayo sa villa natin. Anong number ng villa namin? 18 yan. 80. Ayan. Yun, dito na tayo. Abangan nyo room tour ko dyan. Yan, our first look of Garden Glass Villa. Number 18. Oh, wow. Nice. Bango ah. Pari ang talagang you're one with nature. Mamaya papakita ko sa inyo yung labas na yan. Papakita mo na natin rin yung loob. Yan. Nice. Grabe to. Bango. May lemongrass din. Uy, hanep. May pa-picture. Welcome home daw. Di na tayo titira. Welcome home daw eh. Ganda nung kamo. Yan, may 4, ang tawag dyan. May poste. Tapos, I think this is a queen-sized bed. Looks really comfortable. Yun, lambot. Tapos din eh, masarap tumambay din eh pag yung nag-i-in-in ka, yung kakagising mo, din ka muna uupo. I-enjoy mo yung nasa labas mo na yan. Tapos meron ka din yung parang sofa in front of the TV. Tapos yung si Aisha nandun na sa labas. Check natin din eh kung ano meron. So may mga sockets, may phone. So ito yung bathroom. May mga towels, may malaking mirror, may mas malaking mirror. Tapos sabitan ng mga damit, luggage stand, merong safe, merong flashlight. Tapos storage kung gusto mo ilagay dyan. Ano meron din sa ato ang, uy, di ka nakaupo, doing the number 2. Ari ang nasa labas mo. Para ka nga namang nasa nature. Pero ari talaga.
Tingnan mo naman rin nasa labas. Ito yung, yan, ito naman yung shower. Gayon din, parang sa toilet. Ito yung nasa labas mo. Pero ari talaga ang ano dyan. You have your own bathtub. Outdoor bathtub. Nice. Galing mo. Pero the main reason bakit kami ay narin ay para subukan yung dalawa nilang bagong restaurants. Yung isa kaka-open lang parang mga April yata. Tapos yung isa ay soon to open pala. Kaya excited tayo dyan. Pero itong makakapag-relax kami dito sa room nare, huge bonus. Uy, may pa-letter. At may, complimentary cookies. Saka, mga mani. Nice. Tapos maya-maya, hindi kami tatambay sa labas. Yan. Meron din Sarap magkape dyan. Tapos yan. Talagang you're one with nature. Mga puno ang nasa paligid mo. Tapos yan, meron silang complimentary tea. And I think these are for sale. But looks good. And nice work table. Ay pang CEO ang work table na. Tama-tama. Sisingit ako mamaya ng konting edit. Yung mga pepest. Yan, punta na kami doon sa facial maneuver. Siyempre, lalakad kami papunta doon. Ay explore na natin the farm. Grabe, ang tatayog ng puno din. Ito, ang ganda ng puno na to. Pero that pales in comparison sa kanilang 300-year-old mango tree na tingin ko madadaanan din natin ngayon. Ari yung Big Lagoon. Hindi na maganda magpa-picture. Dapat lagi ka may picture dyan. Yan, ari yung 300-year-old mango tree. Wow! Imagine the stories that she can tell kung nakakapagsalita siya. 300-year-old mango tree. Mas maganda rin paggabi. Balikan natin mamaya. Yan ang mga view. Lagoon, water fountain, Mount Malarayat, clouds, blue skies. Nice. Ari na ang ilan sa world-famous peacocks. Din sa the farm. Look at that majestic peacock. Hello, I'm not gonna hurt you. Ayan, uy, good turnout sa facial manipulation. Let's do this. What we found is that you can get your ankles moving. Yan, bukas dyan tayo magla-lunch sa upper deck. Pero for now, may iba tayong kakainan. Dini tayo sa Soufflé de Vie, a French fine dining cuisine restaurant. Ba, labas pala ang ipanalo na. Grabe, ang klase naman dito. Wow, nice. Amoy na amoy bago pa. Thank you, sir. Saan po kami doon po? Dito na kami. Potato leek soup. Potato leek soup. Ito. Okay. For the soup, okay. Asparagus salad ito. Uy, sarap yan. Alin, sir, dito yung lamb chop? Is this one. Okay, yan. Sige, yun yung sa akin. Then Lamb chicken chops. pepper. Chicken siya malamang. Ito kay Aisha. Hindi na kain ng lamb yan. Oo. Saka hindi ko makain ng lamb yan. Pero sige, tama yun. Then Plus dessert pistachio cake. Ito. Thank you, sir. Thank you. Thank you. For a fine dining place, not bad yung pricing, Especially considering na nasa loob siya ng the farm. Siyempre, tingnan natin sa serving size and sa lasa.
you, sir. Bread's looking good. Thank you, sir. Yan, normally ay hindi kami nagbe-bread pag mga garni kasi nakakabusog to. Pero nagutom kami doon sa facial maneuvering. Kaya rin na. Gutom na. Uy. Flaky. Texture parang bonete. Yan. Tapos lalagyan na natin na rin compound butter. Yan. First bite. Thank you, Lord. Yung bread niya, flaky and crispy sa labas, tapos sa loob, a little chewy, not that buttery, kaya bagay na bagay siya dun sa compound butter. Looking forward to the rest of our meal. Yan, dumadating na yung mga food, tapos sakto, sa serenade tayo. Di man araw-araw na naghangit, ilang beses na rin tayo humihindi. Sa huli, palagi pipiliin ko maging sa'yo. Iyo ako, palagi. Grabe naman pagka-creamy nito. Almost like mashed potato na talagang binilute. Yan, try natin. Wow, that is nice soup. Very siya, rich, tapos buttery, tapos yung leeks flavor, very subtle lang. Alam ko na. Bigat ari sabi ko kanina, ay very minimal yung butter flavor. Yun. Sinawsaw na. Pag gano'n yung mga simula sa meal, na-excite ako sa mga susunod. Good evening. I'm Rosemary Pagkaliwagan, the executive chef here at the farm at San Benito. The concept of the farm into food offerings actually is more on into freshness, high quality of goods like fresh vegetables, whole grains. We have 5 restaurants which I have a vegan, I have a vegetarian, pescatarian, Mediterranean, and the newly one is the French cuisine. So Play DB, actually it's also a part of a wellness restaurant because fine dining, French fine dining also is like a mindful of eating. It's like you're eating your food slowly, which is also a part or principle of the wellness cuisine. Thank you. Ma'am, sabay share salad. Yan, It's salad. asparagus salad with shallots and goat cheese. Goat cheese. Thank you. Ano nga to chef na itong mga bilog na to? Ano tawag It's a dito? red radish. Red radish, yes. Very interesting yung salad ito. Kita nyo may asparagus to. Usually, yung asparagus side dish lang yan to a protein like steak eh. So, curious tayo dyan. Tapos, ang ganda ng pop of color with the red radish. Looks really fresh. Try na natin. At sama-samahin na natin. Asparagus, red radish, lettuce, some cucumber. Uy, may onion din. Yung lasa ng gulay na gulay pa rin talaga. Yung parang kakapitas pa lang. Yung dressing niya, nandun yung dressing, nandun yung lasa ng dressing. Pero yung malalasahan mo pa rin talaga yung freshness ng vegetables. And if you have a multi-acred farm, growing fresh vegetables, talagang ma-highlight yan sa mga dishes tulad dito. Wow, this is really fresh. On to the next. Hindi ko alam kung nakita ni chef na ang bilis ko inubos ng soup. Kaya niya sinabi na ang dito ay mindful eating na talagang mabagal i-enjoy mo. Sarap eh. Napabilis ang kain. Ari sa salad, yun hindi na nangyayari. Paubos na agad. Ayan siya yung chicken thigh. Ooh, wow. Looks creamy. Here you go. Wow. Thank you, sir. Wow. Grabe, ang sarap nito. Amoy pala ang... Yan na rin ang ating lamb chops. Tingnan natin if it's tender. Ooh.
That is a nice medium rare. Yung tender na lamb chops, not gamey. Tapos, ang ganda ng pagkaka-season. Tapos, yung red wine sauce puts it all together. Wow. Tapos, may mushroom din. And cherry tomatoes. Ito yung mga lamb chops na kung wala tayo sa fine dining resto, ay kinamay ko na yan. At ngayon nasab ang buto. Try na rin natin itong Aisha. So, chicken thigh. Tapos, juicy. Juicy yung manok. Tapos, yung sauce niya, creamy. Almost like parang Bicol Express na walang anghang. Sarap ng pagkakagata niya. Ooh, this looks gorgeous. Yan, so pistachio cake. Tapos, ito parang cheesecake ang datingan. Tapos yan, merong candied na orange. Tapos jam and pistachio ice cream. Yan, try muna natin itong pistachio cake. Ooh. Unang kagat mo, hindi overpowering yung pistachio flavor. Parang very subtle lang. Tapos yan, lumalabas na yung pistachio flavor. Tapos, very smooth and very creamy. Yung pinaka-cake niya. Actually, para siyang mousse. Ganun yung datingan niya. Yan, samahan na natin ng a little jam. Tapos, ice cream. So, tomorrow, breakfast natin buffet. Tapos, ang lunch natin doon sa isa nilang bagong restaurant, yung Upper Deck. See you tomorrow. Sir, maraming salamat sa good service ha. Yan, hanapin niyo lang si Sir dito. Napakaganda ng serbisyo. Yan, salamat sir, salamat. Yan, going back to our villa. Grabe, isa to sa mga binabayaran mo yung tahimik na may kuliglig. Nakaka-relax naman eh. Yan, tayo hahawak at magwi-wish. Wish din naman siya eh. Hindi tayo mag-breakfast sa Pesky. Yan, pescatarian daw ang handa din. And I think it's a breakfast buffet. Ara yung garden nila para sa herbs nila. Ibig sabihin yung mga herbs nila talagang fresh din yung ginagamit. Hindi dried. Ito yung isa sa mga pools nila. Nice. Dito tayo kakain. Tingnan natin kung ano itsura ng isang healthy breakfast buffet. Ayan, syempre may mga fruits. Tapos merong salad. More salad. Ayun natin musa ko salad kahapon. Kasarap. Kung malamang masarap din na rin. Yan, may mga cereals. And, there's congee with the condiments. Tuna fettuccine, aglio olio pasta, stir-fried vegetables, eggplant steak, vegetarian nuggets, garlic rice, and plain rice. And then this is green papaya soup. Yan, may bread station, may pancake with jams. Tapos, yan, papaluto tayo dyan. May egg station dyan. Paluto tayo dyan mamaya. Yan, dinali-dali na ako na rin siya daw. Gutom na. Iniisip niyo kung anong carbs yung kakainin niya. Yan, how's that for a breakfast? Ooh, this is a proper garlic rice. Tapos yung vegetarian nuggets, so parang yung typical lang ng nuggets. And then yung eggplant steak is yung bistek na eggplant. And then stir-fried vegetables and tuna fettuccine. Tapos yung papaya soup. So parang ano talaga, yung soup na may cream and then blended. Soup muna tayo. Kaya ko yun nakaka-larga. Nice. Sarap yung papaya soup. Tapos yan, try natin yung vegetarian nuggets with the garlic rice. First bite. Thank you, Lord. Yung texture niya, almost similar to chicken nuggets. Tapos yung seasoning niya is perfect. Nice. Eggplant steak. Ito, paborito namin ni Aisha. Alin. 2 minutes.
Sweet and savory. Then stir-fried vegetables. Yung stir-fried nila, hindi basta-basta stir-fried lang. The usual na cauliflower, broccoli, carrot, ito may zucchini. Pag mga healthy dishes kasi, yung mga vegetarian dishes na ganyan, sa seasoning yan magkakatalo eh. Proper use of herbs and spices. Ingit na nyo naman, may farm sila dito ng fresh herbs. Kaya napakalasa ng dishes nila. Tapos yan, nagpagawa kami ng omelette. So ito nga lang, wala siyang bacon or ham. Pero yan, may vegetables, may bell pepper, I'm seeing carrots. Nicely cooked to. Yun yung gusto ko eh, yung may mga konting runny pods pa. Sarap. Yung runny na egg, tapos crisp vegetables, nice omelette. Tapos, congee, pero wala munang lechong kawali ang ating congee, fried tofu. Wow. Sarap ng fried tofu Sarap ng pagkaka-crunchy. So, mag-fruits lang kami dito, tapos magkakape ako. Tapos, mag-iikot-ikot kami din sa The Farm. So, check out namin yung mga most popular spots para mapakita ko sa inyo. And then, pupuntahan natin for lunch yung isa sa mga pinakabago nilang restaurant din sa The Farm, ang upper deck. Masarap din daw doon. Kaya kita-kita tayo doon. Uy, wala akong dalang tinapay. Ngayon, hinahanap natin yung secret garden. Yung peacock na din. Ari pa, ikot-ikot lang ang peacock na ari. Living the life. Paikot-ikot lang sa The Farm. Wow. Ang bigat nito. Something to live by. At nakita na natin ang entrance sa secret garden. At may naririnig akong tubig. Ari na ang one of the highlights sa The Farm. Wow. Ganda din Yan. So kung naghahanap ka ng medyo private na pool, parang your own place of paradise. Hanapin nyo yung secret garden na rin sa The Farm. Tatambay lang kami ng konti din re-relax, ASMR. Tapos babalik na kami ng room, ng villa. Mag-ready na kami for lunch. Unfortunately, may kasabihan tayo na all good things must come to an end. At ang relaxing stay natin din sa The Farm ay matatapos ngayon. Pero we're gonna finish strong. Kakain tayo din sa upper deck restaurant. Yan. Ari yung air-conditioned room nila. Pero yan, meron din yung a la carte. Maganda din siguro pag hapon. Saka pag gabi. Tapos meron din silang pool din Yan. Madami actually good spots dito for a la carte dining. Pero dahil tanghali ngayon at medyo mabanas, di na tayo. Ang location niya, ito lang yung kinainan natin kagabi, Soufflé de Vie. Di nila asaw ba niya. Not a bad start sa ating Mediterranean meal din sa upper deck. Kaya meron tayong hummus, saka salad that they call superfood salad. Kita nyo naman sa mga ingredients kung bakit superfood yan. Ang mga nakikita ko din may mga nuts, may mga dried fruits, tapos may cabbage, purple cabbage, bell pepper, tapos syempre mga greens. The more colors, the healthier it is. Look at those colors. First bite. Thank you, Lord. Ang ganda ng niya, contrast in texture. May mga mushy like the cherry tomatoes. Tapos may mga crunchy vegetables, pati yung mga nuts. May mga greens na a little bitter, so may contrast ng flavor. Sweetness from the dried fruits, tapos yung dressing niya sweet and tangy. And ito, very filling na to And look at that hummus. Wow. Looks creamy, tapos dripping in all extra virgin olive oil. So matikman mo itong hummus muna. That's high quality hummus. Sarap. Wow. Really flavorful. Tapos, yung texture niya, creamy na siya, pero may konting grains pa rin. Wow. And ang sarap pag nalagyan mo nitong yung tomato, cucumber, saka chopped basil. Ang sarap.
Pag nalagyan mo nun, naglalagay siya ng crunch, tapos konting freshness pa. Tapos serve with the pita bread. Nice. Ari naman yung lemon herb roast chicken. Nice. Nice. Yan ay organic chicken. Talaga. This is the passport cheesecake. Passport cheesecake. Yan. Wow. Katos kill marks, oh. And yan, oh. Dripping with juices yan. This is gonna be juicy. Yan. Yung fresh na lasa ng chicken. Yung lasa mo pa yung manok. Tapos, in-elevate siya with thyme. Tapos, konting lemon flavor. And, ang ganda ng pagkakaluto niya. Still a little bit crispy. Wow. And nasabi ko ba na napaka-juicy? And for some reason, pag kinakain mo siya, parang nasasarapan ka na, pero feeling mo, ang healthy nung kinakain mo ng chicken. Ang healthy ng pagkakaluto niya. Ang sabi nga ni Chef kagabi, ay organic chicken yung ginagamit nila. So, hindi ganun kataba, hindi ganun sobrang kalaman yung chicken. Pero bawing-bawi naman sa freshness at lasa. So, bago tayo mag-dessert, hopefully yung vlog na to ay nakatulong sa inyo. Yung mga naghahanap ng relaxing na staycation, yung holistic saka wellness, yung approach, yung focus, pwede na kayo mag-book din sa The Farm at San Benito. For the best rates, you can book via Klook. Gamitin niyo yung code ko, FIRSTBITEKLOOK, for additional discounts. Flash ko dito yung discount code ko. Sabi ko nga kayo na all good things must come to an end. At tatapusin natin ang ating foodcation din sa The Farm at San Benito with cheesecake. Pero definitely, we'll be back. Tulad ng chicken, alam ko cheesecake itong kinakain ko, pero alam mo yung lasa na healthier siya. A good way to indulge your sweet tooth. At pala talaga din 3 days, 2 nights para ma-maximize mo. Pero garbing overnight, tapos magpo-food trip ka din sulit na. Overall, one of the best staycations we've had. Kahit overnight lang, this is what we've needed. Kailangan namin mag-rest, kailangan namin mag-relax. At nakuha namin yan din sa The Farm at San Benito with the added bonus ng masarap na food trip. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nabusog kayo. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on the subscribe button and notification bell and watch my other vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.